Pumunta si Jesus sa Capernaum, isang bayan sa Galilea, at nagturo siya sa mga tao sa araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat siya ay may kapangyarihan sa kanyang mga salita. May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng masamang espiritu, at ito'y sumigaw ng malakas, "Jesus na taga Nazaret, ano ang pakialam mo sa amin? Dumating ka ba upang kami wasakin? Alam kong ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit pinagsabihan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." At pagkahulog demonyo sa harapan ng mga tao, lumabas ito sa kanya nang hindi man lang siya nasaktan. Namangha silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng salita ito?" Sapagkat taglay niya ang kapangyarihan at autoridad sa mga masamang espiritu at kanyang inutusan, at sila ay lumalabas. At kumalat ang balitang ito sa lahat ng dako ng lugar na iyon. Sa ebanghelyong ito, ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan ng kanyang salita at ang autoridad na nagmumula sa Diyos Ama. Hindi lamang siya nagtuturo ng may karunungan, kundi pinatutunayan din niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpapalayas sa masamang espiritu. Tatlong mahalagang aral ang makikita rito. Una, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Hindi ito tulad ng karaniwang salita ng tao. Ang salita ni Jesus ay nagdudulot ng pagbabago, kagalingan at kalayaan mula sa kasamaan. Pangalawa, si Jesus ang banal na mula sa Diyos. Kahit ang masamang espiritu ay kumikilala kung sino siya. Ipinapakita nito na walang kapangyarihan ang kasamaan ban sa tunay na kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, pagpapahayag ng mabuting balita. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Jesus, kumalat agad ang balita tungkol sa Kanya. Ito ay paalala na kapag naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, tayo man ay dapat magbahagi ng Kanyang mga gawa sa ating kapwa. Sa ating panahon, maraming uri ng masamang espiritu ang dumadapo sa tao. Tukso, kasalanan, takot, kawalan ng pag-asa. Ngunit gaya ng ipinakita sa Ebanghelyo, si Kristo ang may kakayahang magpalaya at magbigay ng kapayapaan. Ang hamon sa atin ay kilalanin ang kanyang kapangyarihan, magtiwala sa kanyang salita, at ibahagi ang kanyang mga gawa sa ating buhay. Sitwasyong pwedeng mapagminilayan. Isang guro ang nagtuturo araw-araw sa kanyang mga estudyante. Marami sa kanila ang nakakaranas ng mga hamon. Iba'y may problema sa pamilya, iba'y may takot sa kinabukasan, at ang ilan na may nahulog sa masasamang bisyo. Sa tuwing nagsasalita ang guro, madalas hindi siya pinapansin. Ngunit ng isang araw, nagbahagi siya ng kanyang pananampalataya, at kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa dating bisyo. Tahimik ang klase at nakinig. Hindi dahil sa galing ng guro magsalita, kundi dahil naroroon ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang papatotoo. Katulad ng Ebanghelyo, ang salita na may halong pananampalataya ay may kakayahan magpalaya sa puso ng nakikinig. Mga areas para sa pagninilay. First, sa pamilya. Mayroon bang mga alitan, tampuhan, o negatibong impluensya sa bahay na humahadlang sa kapayapaan? Paano natin hinahayaang pumasok ang salita ng Diyos upang magdala ng kagalingan at pagkakasundo? Second, sa trabaho o paaralan. Sa gitna ng stress, inggit, o tukso, paano natin ginagamit ang salita ng Diyos upang manatiling tapat at matuwid? Third, sa komunidad o lipunan. Mayroon bang mga uri ng masamang espiritu tulad ng katiwalian, panlilinlang, o kasinungalingan? Ano ang pwede kong gawin bilang Kristiyano upang maging instrumento ng katotohanan at kabutihan? Fourth, sa personal na buhay. Ano ang mga personal na takot, bisyo, o kahinaan na nais kong ipalabas ni Jesus mula sa aking puso? Panalangin. Panginoong Jesus, Ikaw ang banal na mula sa Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Tulad ng ginawa mo sa sinagoga, palayain mo rin ako sa anumang humahadlang sa aking pananampalataya, takot, pagkakasala, at masasamang gawi. Puspusin mo ako ng iyong espiritu, upang ang aking salita at gawa ay maging instrumento ng iyong liwanag. Tulungan mo akong maging tagapagdala ng mabuting balita sa aking pamilya, trabaho, at komunidad. Naway tulad ng mga tao sa Capernaum, ang aking buhay ay magsilbing patotoo na ikaw ang may kapangyarihan at tunay na tagapagligtas. Amen.